Ito po yung suspect yung nakaputi. Ang suspect ay nag-book Opo. actually. Ayan, tumatakbo po yung Suspect. movie rider. Ito po yung suspect nasa likod niya. Nakaputi. Opo. At may kausap na para bang na-set up na, no? Napagplanuhan na po ito. Okay. Sumisigaw po yung movie rider. Naririnig natin, no? Tulong, tulong. Nasaksak na po yung movie rider dyan. Si Jason Dave Olermo ay naghahanap buhay lang naman siya rin. Sa kasamaang palad, kahit na nakita ninyo na nakatayo at naglalakad pa si Jason, fatal po ang wound niya kasi sa dibdib. No? Sa dibdib siya tinamaan. Gaano katagal na po ba na nag-move itong anak ninyo? Matagal-tagal na rin po mga po. May isang taon na ba? Mahigit na po. Mahigit na. Opo. Nakatapos ba ng pag-aaral si Jason? Natapos po siya ng K-12 po, ma'am. Hindi niya na po patuloy yung college niya po. Meron na bang pamilya? Mayroon po siyang kalibin po ngayon. May anak ba sila? Wala po, ma'am. Wala. Sa ngayon, nahuli naman na. No? At actually, ang hinihingi na tulong ni Melchor at ng mga kaanak ay maiuwi sana ang mga labi ni Jason dahil hindi kayo taga rito. Opo, hindi, No? ma'am. Taga saan talaga? Taga-Antique po kami, ma'am. Magandang hapon po, Sir Wayne. Sir, ang ating bang mga Move It Riders ay sila po ba ay mga benefits o sarili nilang bayad yon? SSS, PhilHealth, ganun po? Pagdating po sa benepisyo, no, yung mga SSS, PhilHealth, self-contribution sila. Pero kami po kasi sa movie, meron kaming mga assistants na tinatawag, may mga insurance din po kami Okay. para po dun sa mga riders namin. Ayun. Sir, ano po ba yung may extend natin sa pamilya ni Jason? Pagdating po sa mga assistants, lahat po ng pangangailangan ng pamilya, no, ng naiwan ni Jason, full assistance po kami dyan. Ay, Wala napakaganda po namang... silang kinakailangan intindihin. At meron pa nga po akong isa pang balita. Ngayon kaka-verify ko lang. No? Yes po. So aside from dun sa AIG na partner namin na insurance, Yung insurance. na meron si Jason, Yes. opo, meron pa pong isa. Then meron din kami partnership with AXA Life, Yes. no, para sa mga riders namin. So meron pong naghihintay pa na additional benefit yung naiwan ni Jason. Meron pa pong dalawang insurance companies ang magpapabot din ng tulong through Move It. Usually po sir, magkano po ba ang... kasi pagka hindi ito aksidente, no? This is actually Opo. Robbery with homicide. Yes, Ma'am Oo. Jenny. Normally po, pinapa-double check ko lang. Pero normally kasi parang double indemnity ito eh. Pero yung sa amount naman po, siguro it's more than... Although alam natin, hindi naman po talaga Oo, mapapalitan hindi ng talaga buhay. mapapantayan. Pero, Tama. ano naman po siya, malaking halaga po siya. From AIG, meron kaming around more than 500,000 ata. Then with AXA, yung pa mas malaki na po. Para sa isang tao lang po yun, sir. Hindi siya as a group, no? Para po sa isang tao, para po to kay Jason. Okay. Sir, O, more sa than... pamilya nito. Oo, tama po kayo, sir, na hindi po talaga mapapantayan ng kahit na anong halaga yung buhay. Pero at least po, maiibsan yung kanila pong pag-aalala. Lalo na, I think more than just the money, yung assistance po to facilitate na mailipat po yung katawan para po mauwi ng Antique. Opo, tama po yun. Katunayan po, bukas, ako kasama ng aming mga kasamahan dito ay bibisita po dun sa burol ni Jason. Yan. Oo. At siguro mas maganda na doon rin mapag-usapan ang mga detalye kasi hindi naman natin pwedeng on air yung mga detalye. Shari, tutulungan na lang ng ating reporter to facilitate and coordinate. Sir Wayne, si Jason po ba nung buong katagalan ng pagtatrabaho niya, wala naman pong record Wala po siyang record and gusto ko rin sana sabihin na alam namin na masipag na rider si Jason. Kung kaya naman na mga additional benefits pang makukuha ang kanyang pamilya. Ayun. May mga nagtatanong kasi, Shari, kung kanino daw mapupunta. Ito kasi by law, it's really to the next of kin. Hindi nag-asawa
wala rin siyang anak, ano? Wala po, ma'am. So pero wala namang pipigil kay tatay na magbigay rin doon sa kinakasama niya sa kung Opo. ano man ang gastusin ng pangangailangan ng kinakasama niya dahil mahal naman din niya sa buhay 'yun. Kilala niyo po ba ano po bang pangalan ng kinakasama ni Jason? Si Rosel de Terra po, ma'am. Si Rochelle. Saan po nakaburol ngayon? Nasa ano po siya, ma'am, Pinagbuhatan, Pasig, ma'am. Nasa Pinagbuhatan. Opo. Bahay ito? Ano po yun? Yung puneranya ito. Outpost po, ma'am, ng barangay po, ma'am. Sa Outpost Kenneth po siya, ma'am. So doon muna siya. Opo. Ang mga labi niya, doon muna nilagay. Police Captain Melvin Garcia. Meron po ba tayong developments o update tungkol sa kaso na naihain na dito sa akusado? Yung pong ating kaso rito at yung pong suspect dito sa particular na ating usapin dito na robbery with homicide, sa pangunguna po ng aming Chief of Police na si Police Colonel Anyo Nuevo, Julius. So kami po ay nagkandak agad po at gumawa po ng isang manhunt operation matapos po namin ma-identify itong dalawa pong suspect na siyang sala rin po sa insidente na kung saan napatay po itong ating booted rider na si Deacon Day. Ito po ay na-file din natin sa prosecutor at sinampahan po natin ng robbery with homicide noon pong March 12. Arestado po agad po natin Okay. ang mga suspect po nasabi. Ilan sila, Sir, Captain Melvin? Dalawa po sila, si Jonard Alcantara po at ang isang minor de edad po na si alias Jeffrey. Paano po natin na-establish na minor de edad talaga? Yung pong magulang, pinasabit po natin ng NSO o Okay. PSA Okay. at saka nagpakandak po tayo ng dental check-up para Okay. po mapatunayan scientifically Na siya yun? na itong batang ito pong suspect natin ay minor de edad po. Ito po bang mga ito, yung akusado po, ay may record na dyan po sa inyo o sa ibang mga police station natin? Base po sa ating pong pagpo-profile sa dalawa pong ito, ay meron po silang mga dati kinaharap sa kasong drugs at saka sa mga kaso na usaping illegal gambling. So maliban sa tugal, meron po silang kasong illegal drugs po na natatala po dito sa atin. No? At may ano po sila, included po sila sa drug watch list po. Okay. So, ibig sabihin po, may record sila, pero walang nakasampang kaso. Meron po ma'am na sila po ay nasa under watch list po ng ating mga operatiba. Okay. At naka-on bail po naman itong nasa tunggulang natin na si Jonard, no? Sa Oo. kasong Section 11 po ng 9165. Ito po ba ay taga dyan, sa Taguig, o taga saan po ba ito? Opo, tubo pong Calzada Bipas. Ito pong mga suspect natin. Okay. At sa tulong po ng ating mga operatiba at ng mga witness po ay agad pong nasawata natin at nahuli po itong suspect natin, ano? At ito po ay kinumpirma at nakuha po yung akto o yung pong Yes. incident sa CCTV ng mga barangay. Nakuha sa din po. CCTV. Nagtugma po yung mga ebidensya at saka yung witnesses po natin. Kaya po agad siyang nahuli. Yun po bang ating mga CCTV ay nilagay po ito ng barangay o ng city o paano po ba? Kanino po ito? Yung mga CCTV? Combination po ito. Meron po yung pong ating particular na insidente sa barangay po kami nakakuha. Habang ito pong National Thoroughfare ng ating Calzada Bipas ay dito po naman sa City Hall po. At yun po yung aming source of information at nakipag-coordinate po kami sa City Hall at sa barangay. Kaya po maganda po ang kuha nila at nakumpirma po agad ng mga witnesses natin na sila po talaga yung suspect. Yun po bang weapon o yung ginamit na panaksak ay nakuha rin natin? Na sabi po nila na ito pong panaksak o yung nagamit pong insidente ay naitago po at nahawakan po ng isa sa mga suspect pa po na kasama na ngayon po ay pinag-aanap pa rin po. Pero bali actually, doon po sa nakitang CCTV, bali 4 po sila na naging nagtulong-tulong para biktimahin itong movie rider. Pero ang nahuli po doon sa 4 ay dalawa. So, meron pa po tayong minamanhat sa kasalukuyan na siya pong may pag-iingat ng nasabi pong weapon. Hindi ko kaya ito isang sindikato tapos ginagamit po mga minor de edad kasi alam nila na kakaiba ang pagtugon pagka nahuhuli ang mga minor de edad. Kasi marami sila no? Opo, bali lumalabas po dito dahil nga po
naipag-usap po kami sa city prosecutor po na siya pong may hawak ng kaso, eh yung pong minor de edad na siyang may list na participation. So base po sa kanyang abogado, so nagsalita po na kung pwede po siyang maging witness dito po sa tatlo pa sa dalawa pa at saka dito sa isang na-aresto na si Jonard. So pinag-aaralan po ng prosecutor kung tatanggapin po pagiging witness nitong sinasabi natin na menor de edad. Hindi Kung kalayo. 3:45 po ito nangyari, mga anong oras po na meron ng lumabas sa area para matulungan siya? Naman po, nung pong narinig po na may humihingi po ng tulong at saka commotion, may mga bystander lang din po sa hindi kalayuan. Alam niyo naman Okay. po ang Kamaynilaan. Yes. Hindi naman po ito kagaya ng probinsya na pagka ganong oras talagang tulog po natin ang tao. Oo. Dito po, may mga gising naman po ng mga oras na yon. Nadala pa po sa ospital at may buhay pa po si Jason nung nadala sa ospital? Hindi na po. So parang dead on arrival na po yung yung biktima. So pinrasis na rin po yung crime scene sa Soco. On-site na rin po ang pagkakaano. So doon na rin po na imbestigahan. Ilan po ang tama? Isa lang? Isa lang po sa chest po, sa dibdib po. So mukhang Fatal nahagip po talaga ang tama. puso siguro niya, no? Yung area na yan. Maaari Or po. lungs. Pwedeng Opo. yun. Fatal po ang tama niya. Yes. Lone stab wound po. Sir, isa-schedule po namin kayo. Tatawagan po kayo. Yung reporter din po. Makikipag-coordinate po yung dun po sa pag-transfer. And yung dun po sa Move It po. Yung tulong po ng Move It. Apo. Sa PNP din po, sasamahan po namin kayo. Apo. Salamat po. Thank you so much po, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you po sa Okay.